Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez. Mga Ibong Mandaragit ang pamagat ng libro dahil sumisimbolo ito sa hindi pagkapantay-pantay ng tingin sa mga tao sa lipunan. Sa libro, makikita ang diskriminasyon sa kulay. Ginagamit itong basihan kung ano ang katayuan ng isang tao. Kung maputi ka, mataas at magaling ka. Ngunit kung ikaw ay maitim, kahit anong gawin mo, mababa pa rin ang magiging pagkilala at pagtingin sa iyo ng mga tao. Para itong mga ibon na iba-iba ang sukat. Kung ito ay malaki, ito'y kakatakutan. Tila ba ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa isipan nito, lahat ay takot sa kanya. Kung kaya nakukuha niya anuman ang gustuhin niya. Narito ang mga tauhan ng mga ibong mandaragit. Una, Mando Plaradel, o mas kilala sa pangalang Alejandro Paminuan. Pangunahing tauhan nakahanap sa kayamanan ni Simon na tinapon ni Padre Florentino sa karagatang Pasipiko sa tulong ni Tata Matias, punong patnugot ng Kampilan. Pangalawa, Dolores Montero, mas kilala sa pangalang Dolly, bugtong na anak ng pamilya Montero na naging karelasyon ni Coronel Moto noong panahon ng Hapon at nabuntis ni Tinente Witty sa panahon ng Liberasyon. Makakarelasyon ni Mando sa Paris. Si Don Segundo Montero, ang mandugas na negosyante at nagmamay-ari ng Hacienda Montero. Si Dunya Julia Montero, asawa ni Don Segundo na nahuhumaling sa dating karelasyong si Gobernador Doblado. Si Tata Matias, ama-amahan ni Mando na isang revolusyonaryo sa tatlong panahon ng pananakop mula sa Kastila, Amerikano hanggang Hapon. Nagmanman sa mga lugar na maaaring pinagtapunan ni Padre Florentino sa mga kayamanan ni Simon. Si Magat, isang lider sa kalayaan na namumuno sa mga disiplinadong pangkat ng gerilyero pagkat hawak niya ang gobyerno doon, magiging pangunahing editor ng Kampilan. Si Cario, isa sa kasamahan ni Mando na nakatakas sa paglusob ng mga Hapon sa huling kwartel ng mga gerilyang Pilipino sa may Tayabas. Ang sampitan siyang naging tulay ni na Martin at Mando upang maging mabuting magkakasama. Namatay nang ito'y inatake ng pating sa karagatang Pasipiko habang sumisiksid. Narito naman ang buod ng mga ibong mandaragit. Nagsimula ang kwento sa kalagitnaan ng taong 1944 kung kailan humina na ang imperyo ng mga Hapon dito sa Pilipinas. Inatake ng mga Hapon ang sampitan sa tangkang agawin ng infanta mula sa gerilyong Pilipino. Nagkaroon ng sagupaan. Dahil sa kakulangan sa mga armas ng pandigma ay halos naubos ang mga hukbo ng mga Pilipino. Isa sa mga nakaligtas ay si Mando. Habang tinatahak ni Mando ang kagubatan upang makaligtas, ay nakilala niya sina Cario at Martin. Sabay-sabay na tinahak ng tatlo ang daan patungo sa bahay ni Tata Matias na isa ding gerilyero noong kapanahunan pa niya. Pagkatapos ay kumain, nagpahinga sina Martin at Cario samantalang sa labas ng bahay ay nag-usap sina Tata Matias at Mando. Napag-usapan nila ang dalawang magigiting na akda ni Jose Rizal, ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Ipinahayag ni Tata Matias na naniniwala siya na totoo ang kwento mula sa mga nasabing nobela. Kanya ring ipinahayag ang kagustuhang sisiri ng mga kayamanan ni Simon kung siya ay kasing edad pa ni Mando. Sa tulong ng mapang ibinigay ni Tata Matias, hinanap ni Mando kasama sina Cario at Martin ang dagat na kung saan sinasabing itinapon ng mga kayamanan ni Simon. Natagpuan nila ito sa Atimonan. Sa kabila ng tagumpay ay namatay si Cario dahil sa isang pating na sumalakay sa kanya. Samantalang si Martin naman ay pinatay ni Mando dahil sa pagiging sakim nito. Nagwakas din ang digmaan at muling nagkaroon ng kapayapaan. At muling nagkaroon at katahimikan. Ngunit kaakibat nito ay ang pagbabalik din ng makatarungan at makasariling gawain ng mga nakakaangat sa buhay.
Nagtayo si Mando ng isang pahayagan at tinawag niya itong kampilan. Umalis at ng ibang bayan si Mando upang magkaroon ng salapi para sa kanyang pahayagan. Pinagkatiwala niya ito sa mga dating gerilyo na sina Tata Matias, Magat, Andres, Rubio at Dr. Sabio. Bukod sa isang pahayagan ay nagtatag din si Mando ng isang paaralan na tinatawag niyang pamantasan ng kalayaan na naglalayo ng pabuti at mapangalagaan ang mga kabataan. Lamang po at maraming salamat. Canal de la Reina ni Liwayway Arceo. Mga tauhan, Pamilyang de Los Angeles, Salvador, Caridad, Lenny, Junior, Pamilyang Marshall, Victor, Jerry, Nora Tentay at Inga. Binalikan ni Caridad de Los Angeles ang lugar kung saan unang namulat ang kaniyang mga mata, ang Canal de la Reina. Makalipas ang ilang taon mula nang lisanin niya ito, dulot ng sunog bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit sumikip ang kaniyang dibdib ng maratnang ang lupang nooy tila paraiso sa kaniya ay isa ng larawan ng kahirapan dahil sa mga squatter at sa di kanais-nais na tanawin at amoy. Nagtungo siya sa Canal de la Reina kasama ang asawang si Salvador at ang mga anak na sina Lenny at Junior upang bisitahin ang kanilang lupa na ipinagkatiwala pa ng mga ninuno niya kay Osyong. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lupang ipinamana sa kanya ay ipinagbili ni Osyong sa ususerang Senyora Tentay nang mabaon ito sa utang. Sa suliraning ito, nag-umpisa ang pagkakaugnay-ugnay ng mga tauhan sa bawat isa. Ipinakikita lamang na mahalaga ang lugar sa buhay ng tao. Nagdemanda si Caridad patungkol sa pagmamay-ari ng lupa. Hindi naman siya inurungan ni Nora Tentay. Hindi naging hadlang ang kanilang kasarian bilang babae na maging matigas at malakas ang loob. Si Caridad ay suportado ng kaniyang mapagmahal na pamilya. Nanindigan sila sa katotohanang maibabalik sa kanila ang lupa sa tulong ni Attorney Agulto. Kahit may kahirapang kalabanin si Senyora Tentay dahil pinapakilos nito ang kanyang pera upang maimpluwensyahan ang mga opisyal. Nakatulong sa paglutas sa kaso si Gracia, ang manugang ni Nora Tentay na minatapobre ng matanda noong naninirahan pa sa kaniya. Masama ang loob ni Gracia kay Nora Tentay at kay Victor na kanyang hiniwalayang asawa. Nalaman ni Gracia ang tungkol sa kaso nang masabi sa kanya ni Dado, asawa ng yumaong si Paz na kaibigan niya. Si Paz bago mamatay ay naging pasyente ni Lenny. Nagkapalagayan kaagad ng loob si Garcia at ang pamilya ni Caridad, maging ang mga anak na kapwa-doktor, si Jerry at Lenny. Simula nung dumating si Caridad sa buhay ni Nora Tentay ay tila natauhan na si Inga sa pagmamalupit sa kanya ng matanda. Nang dumating ang isang napakalakas na bagyo na tumangay at luminis sa Canal de la Reina at iba pang bahagi ng Kamaynilaan, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga tauhan. Ang tubig dulot ng baha ang naging dahilan ng pagsibol ng kabutihan. Nang tangayin ang mga tao sa Canal de la Reina kasama na si Nora Tentay, inagaw ni Inga ang mga alahas sa katawan at ang bayong ng kayamanan ni Nora Tentay upang makapaghiganti. Kapwa sila nakaligtas sa baha. Si Inga ay napunta sa Sampaguita Health Center kung saan siya sinundo ni Junior. Nagboluntaryong sumama sa rescue operation upang iuwi sa bahay ng mga de Los Angeles. Si Nora naman ay napunta sa paaralang bayan ng Lacandula at nabaliw nang hindi makita ang kaniyang bayong. Sa kabila ng kasamaan ni Nora Tentay ay isinauli pa rin ng pamilya de Los Angeles ang bayong ni Nora Tentay na kinuha ni Inga. Naroon ang mga papeles ni Nora Tentay ngunit nanaig pa rin ang pagiging patas sa puso ng pamilya de Los Angeles. Naibalik na ni Junior ang bayong, ngunit hindi pa rin nakakakilala si Nora Tentay. Kahit si Victor na kaniyang anak ay hindi pa rin niya makilala. Ito ang magandang dahilan ni Victor upang makalapit sa kanyang minamahal na anak.
si Jerry na isang manggagamot. Hindi man espesyalista si Jerry sa pag-iisip, ay inirekomenda niya ang kanyang lola Tentay sa isang kakilalang doktor sa mental hospital. Sa panahong iyon din sa loob ng klinika ni Jerry, muling nagkatakbo si Victor at si Gracia. Nanliit si Victor sapagkat sa kabila ng pagiging babae ni Gracia ay nagawa nitong itaguyod si Jerry sa marangal at marangyang pamumuhay samantalang siya ay naging sunod-sunuran lamang kay Nora Tentay. Naramdaman ni Victor na gusto na niyang maging responsable at independenteng lalaki. Hindi maitatanggi na mahal pa rin niya si Gracia, kung kaya't naglakas loob na siyang bumukod ng bahay kay Nora Tentay nang bumalik na sa katinuan ang matanda. Ayaw na niyang maging alipin ng salapi ng kaniyang ina. Napatunayan na sa korte na si Caridad ang tunay na may-ari ng lupang inaangkin ni Nora Tentay sa tulong ng pagtestigo ni Tisha, asawa ng yumaong si Asyong na naging katuwang sa pagbabantay noon sa lupa. Wala nang magagawa pa ang matanda kundi tanggapin ang kaniyang pagkatalo. Nagbabadya ito ng mabuting simulain. Tutal ay hindi na pinayagan ang mga squatter sa Canal de la Reina. Malinis na talaga ang lugar. Karagdagan sa kagalakan ng pamilya de Los Angeles ay ang pagkamit ni Lenny sa unang pwesto ng medical board exam bilang babae at pinakabatang doktor. Kasama sa pagbati at pagbisita ni Jerry kay Lenny ang ama nitong si Victor. Ang naging wakas ng nobela ay tipikal na hinahanap-hanap ng mga Pilipino na pagsikat ng araw matapos ang malakas na unos. Si Junior naman ay pinayagan ng kumuha ng kursong abogasya matapos ang kasalukuyang kursong arkitektura. Si Inga ay bumalik na sa kaniyang probinsya. Si Nora Tentay ay tinanggap na ang pagkatalo at si Victor at Gracia naman ay nagkakasundo na rin. Sa Canal de la Reina nangyari ang masalimuot na bagay, ngunit kaloob pa rin narito umusbong ang pagbangon at pag-asa sa mas masiglang bukas. Ngunit hindi pa roon matatapos ang lahat, sapagkat nagbabadya ang pagdedeklara ng martial law. At doon po nagtatapos ang buod ng Canal de la Reina. Ako po si Binibining Marin. Maraming salamat po sa pakikinig. Pinagluhaan ni Faustino S. Aguilar. Luis. Siya ay isang binatang may pananaw sa sarili lalo na sa kanyang lipunan. Kahit siya ay isang dukha lamang, ay inirerespeto pa rin niya ang pagpapatakbo ng pamahalaan. Danding. Nag-iisang anak na dilag ni na Don Nicanor at Doña Tiyay. Siya ay maganda, mabait at masunuri na dilag na umiibig kay Luis. Rojalde. Siya ay isang mayaman na binata at nakukuha niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang mga salapi. Don Nicanor. Siya ay ama ni Danding at ang lagi niyang iniisip ay ang kanyang sarili lamang kapakanan. Si Don Nicanor ay nalulong sa sugal at siya ay nabaon sa mga utang. Kung kaya't naisipan niyang lumapit kay Rojalde upang siya ay makapagbayad ng mga utang at alam niyang tutulungan siya nito. Ngunit ang gustong kapalit naman ni Rojalde ay ang maikasal siya kay Danding. Ngunit hindi ito madali sapagkat mahal na mahal ni Danding si Luis. Kaya naman umisip ng paraan si Rojalde upang matanggal sa trabaho si Luis at ito'y maibilanggo. Si Luis ay tuluyan nang natanggal sa trabaho at siya ay nakulong dahil sa pinagbintangan siyang nagnakaw. Ang kanilang pagmamahalan ni Danding ay tuluyan nang natapos.
kinasal si Danding kay Rohalde at 7 buwan lamang ang nakalipas. Si Danding ay nagsilang ng lalaki at ito hindi kamukha ni Rohalde kundi ni Luis. Mga tauhan: Mando, Dolores, Don Segundo, Doña Julia, Tata Matias, Magat, Karyo. Nobela, Mga Ibong Mandaragit. Nagsimula ang kwento sa kalagitnaan ng taong 1944 kung kailan humihina na ang imperyo ng mga Hapon dito sa Pilipinas. Inatake ng mga Hapon ang sampitan sa tangkang agawin ng infanta mula sa mga gerilyerong Pilipino. Nagkaroon ng sagupaan dahil sa kakulangan sa mga armas na pandigma ay halos naubos ang hukbo ng mga Pilipino. Isa sa mga nakaligtas ay si Mando. Habang tinatahak ni Mando ang kagubatan upang makaligtas ay nakilala niya sina Karyo at Martin. Sabay-sabay na tinahak ng tatlo ang daan patungo sa bahay ni Tata Matias, na isa ding geryero noong kapanahunan pa niya. Pagkatapos kumain ay nagpahinga sina Martin at Karyo. Samantalang sa labas ng bahay ay nag-usap sina Tata Matias at Mando. Napag-usapan nila ang dalawang magigiting na akda ni Jose Rizal, ang No Limitangere at El Filibusterismo. Pinahayag ni Tata Matias na naniniwala siya na totoo ang kwento mula sa mga nasabing nobela. Kanya ring ipinahayag ang kagustuhang sisiri ng mga kayamanan ni Simon kung siya ay kasing edad pa ni Mando. Sa tulong ng mapang ibinigay ni Tata Matias, hinanap ni Mando kasama sina Karyo at Martin ang dagat kung saan sinasabing itinapon ng mga kayamanan ni Simon. Natagpuan nila ito sa Atimonan. Sa kabila ng tagumpay ay namatay si Karyo dahil sa isang pating na sumalakay sa kanya. Samantalang si Martin naman ay pinatay ni Mando dahil sa pagiging sakim nito. Nagwakas din ng digmaan at muling nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Ngunit kaakibat nito ang pagbalik din ng di makatarungan at mga makasariling gawain ng mga nakakaangat sa buhay. Nagtayo si Mando ng isang pahayagan at tinawag niya itong kampilan. Umalis at nangimang bayan si Mando upang magkaroon ng salapi para sa kanyang pahayagan. Pinagkatiwala niya ang ito sa mga dati niyang gerilyero na sina Tata Matias, Magat, Andres, Rubio at Dr. Sabio. Bukod sa isang pahayagan ay nagtatag din si Mando ng isang paaralan na tinatawag niyang pamantasan ng kalayaan na naglalayon na mabuti at mapangalagaan ng mga kabataan.